Pinalaya sa sariling pamamahay sa mismong gabi ng anibersaryo. Habang nanginginig sa lamig si Sofronia sa gitna ng malakas na ulan, dinig na dinig niya ang halahak ng kanyang asawa at ng kabit nito mula sa mainit nilang silid. "Palamunin ka lang, walang kwenta!" Ang malupit na sumbat ng kanyang biyenan habang hinahagis ang kanyang mga damit. Ninakaw ang kanyang pera, inangkin ang kanyang mga disenyo. Ngunit sa pagtulo ng huling luha, isang panata ang nabuo. Paano babangon ang isang misis na tinanggalan ng lahap? Ang totoo, Lyra, nakakasuka na ang amoy probinsyana niyang si Sofronia. Kung hindi lang siya magaling gumuhit ng plano para sa kumpanya ko, matagal ko na siyang itinapon sa lansangan kung saan siya nararapat. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa likod ni Sofronia. Nagmula ang malupit na tinig na iyon sa awang na pinto ng kanilang silid tulugan. Sa labas ng pintong iyon, nakatayo si Sofronia habang dahan-dahang idinidiin ang mainit na plansa sa mamahaling sutlang polo ng kanyang asawa. Tinitiyak niyang walang kahit isang gusot itong matitira para sa gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo. 5 taon ng pag-aalay ng sarili, 5 taon ng pagiging anino sa likod ng tagumpay ng sikat na arkitektong si Ethan Calderon Velasco. Muntik nang dumulas ang hawakan ng plansa mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang dibdib. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Namaluktot ang kanyang sikmura, ngunit walang kahit isang luha ang pumatak. Sa halit na sumigaw o magwala, dahan-dahan niyang itinulak ang siwang ng pinto. Bumulaga sa kanya ang isang tanawing dudurog sa kahuli-hulihang piraso ng kanyang pagkatao. Sa ibabaw ng kama, kung saan sila dating nangangako ng walang hanggang pag-ibig, nakita niya si Ethan na nakayakap kay Lyra Dominic Serrano. Ang babaeng palaging ipinapakilala sa kanya ni Ethan bilang isang simpleng kliyente. Nang mapansin ni Ethan ang presensya ni Sofronia, hindi man lang ito kinabakasan o nagpakita ng pagsisisi. Malamig nitong inalis ang pagkakayakap kay Lyra at walang pag-aalinlangang tiningnan ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Tila ba isang hamak na pulubi ang nakatayo sa harap niya? "Huwag kang mag-inarte dyan, Sofronia. Huwag mo akong titingnan ng ganyan." Walang pusong pahayag ni Ethan habang iniaayos ang kuwelyo ng kanyang damit. "Ikaw ang may kasalanan nito. Pinabayaan mo ang sarili mo. Wala kang ibang ginawa kundi magmukhang katulong sa bahay na ito. Ano bang akala mo? Makakaya kong iharap sa mga naglalakihang investors ang isang babaeng amoy bawang at sibuyas." Hindi makapagsalita si Sofronia. Ang mga salitang iyon ay sumaksak sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang amoy bawang at sibuyas na kinasusuklaman nito ay mula sa mga gabing ipinagluluto niya ito ng paborito nitong hapunan habang tinatapos niya ang mga detalye ng mga gusaling si Ethan ang umaako ng papuri. Walang malay na napahawak ang hinlalaki ni Sofronia sa kanyang mumurahing singsing sa kasal. Isang simpleng piraso ng metal na labis niyang pinakaingatan na ngayon ay sumisimbolo na lamang sa kanyang pagiging mangmang. Bago pa man siya makasagot, bumukas ng tuluyan ang malaking pinto ng pasilyo. Pumasok ang kanyang biyenana si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling alahas at hawak ang isang matalim na tingin. Sa halip na kampihan ang sariling manugang na nilapastangan, isang malakas at nakakapasong sampal ang inabot ni Sofronia mula sa matanda. Ang puwersa ng pag-atake ay muntik nang magpatumba sa kanya sa sahig. "Huwag mong sisihin ang anak ko sa sarili mong pagkukulang." Matinis at mapanghamak na wika ni Doña Carmen. "Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang ambisyosang probinsyana na nakapasok lang sa pamilya Velasco. Akala mo kung sino ka na? Utang na loob mo sa amin ang buhay mo." Si Lyra ang kailangan ng kumpanya namin. Mayaman siya, may impluwensya ang pamilya niya. Ikaw, isa ka lang palamunin na walang maipagmamalaki. Habang umiikot ang paningin ni Sofronia sa sakit ng sampal,
At sa bigat ng mga akusasyon, nahagip ng kanyang paningin si Lyra. Nakangiti ang babae ng isang nakakalason na ngiti habang hawak ang isang makapal na brown envelope. Bahagyang nakalabas ang isang dokumento mula rito at sa ibaba nito ay malinaw na nakasulat ang pangalan at lagda ni Sofronia. Isang lagdang kailanman ay hindi niya ginawa. Ano ang mga papeles na iyon at bakit nasa kamay ng kabit ng kanyang asawa ang kanyang pirma? Subalit wala na siyang oras para magtanong. Walang awang inihagis ni Doña Carmen ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang lumang damit ni Sofronia papunta sa labas ng pintuan. Pinagtabuyan siya ng mga ito palabas ng naglalakihang tarangkahan ng mansyon sa ilalim ng kalangitang madilim at walang bituin. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga yelong karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Basa, mag-isa, at nanginginig sa ginaw, tinahak ni Sofronia ang daan patungo sa pinakamalapit na makina ng ATM. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang bumalik sa probinsya kung saan may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ipinasok niya ang kanyang bank card gamit ang nanginghinig na mga kamay. Ito ang account kung saan nakatago ang kaisa-isang pamana ng kanyang mga yumao ng magulang, ang tanging pondong itinabi niya para sa kanyang sarili. Lumiwanag ang maliit na screen, ngunit sa halip na makita ang halagang inaasahan niya, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa mga numerong lumabas. Available balance? 0 peso. Nanakaw na ng asawa niya ang lahat. Hindi lang ang kanyang mga disenyo, hindi lang ang kanyang dignidad, kundi pati na ang huling sentimong magdudugtong sana sa kanyang buhay. Sa sobrang pagkalula sa katotohanan, napaatras si Sofronia at naglakad ng walang direksyon sa gitna ng sementadong kalsada. Wala siyang maramdaman, kundi ang pamamanhid ng kanyang katawan at ang pagkawala ng pag-asa. Paano pa siya babangon kung pati ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao ay winasak na nila? Sa gitna ng kanyang pagluha, dalawang nakakabulag na ilaw mula sa isang paparating na malaking truck ang biglang sumalpok sa kanyang paningin, mabilis na lumalapit sa kanyang direksyon sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Ang matatalim na liwanag mula sa paparating na malaking truck ay tila humiwa sa madilim na gabi, nagbabanta na tuluyang tapusin ang paghihirap ni Sofronia. Ngunit sa halip na sumuko, kusa siyang humakbang paatras hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang nanghihinang katawan sa malamig at maputik na gilid ng kalsada. Ramdam niya ang pagragasa ng malakas na hangin at ang tilamsik ng tubig baha nang mabilis na lumampas ang sasakyan. Habang nakaupo sa putikan at nakatingin sa kawalan, muling umalingaw-ngaw sa kaniisipan ang mga panlilibak ng kanyang bina na si Doña Carmen. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Sofronia. Kung hindi ka pinakasalan ng anak ko, baka hanggang ngayon ay nagtatanim ka pa rin ng kamote sa probinsya. Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob at magsilbi sa pamilyang nag-ahon sa'yo sa hirap. Ang lason ng utang na loob na yon ang iginapos sa kanya sa loob ng 5 taon. Naniwala siyang ang paglimot sa sariling pangarap upang palakihin ang pangalan ng kanyang asawa ay sapat na kabayaran para sa pagmamahal na ibinigay sa kanya. Ngunit isang malaking kasinungalingan ang lahat. Kinaumagahan, nang tumila na ang bagyo at naiwan ang malagkit na ambon sa syudad, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit na sanglaan. Nanginginig ang kanyang mga daliring nag-alis sa kaisa-isang gintong kwintas na pamanang naiwan ng kanyang ina mula pa sa pagkabata. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng makapal na salamin ng kahera. Ang pagpapalitan ng ginto at ng ilang pirasong papel na pera ay naganap ng walang kumikibo, isang tahimik na transaksyon na pumunit sa isa na namang bahagi ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang hawak na pera. Ito lamang ang tanging paraan upang makabili siya ng tiket sa bus pauwi sa Pampanga, ang tanging lugar na handang sumalo sa kanya. Sa loob ng siksikang bus, umupo si Sofronia malapit sa bintana, kung saan malamig ang daplis ng hangin. Ang patuloy na pang-inginig ng makina ng sasakyan ay tila nakikisabay sa pamamanhid ng kanyang buong katawan.
Mahigpit niyang yinakap ang kanyang punit na canvas bag sa kanyang dibdib na parang ito na lamang ang natitirang harang na nagpoprotekta sa kanya mula sa malupit na mundo. Tinitigan niya ang mga nagdaraang puno at malalawak na palayan. Walang hikbi at walang paniyak na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang mainit na luha ay sunod-sunod na naglandas sa kanyang namumutlang mga pisingi. Hinayaan niya itong pumatak. Hinugasan ng kanyang sariling pighati ang mga alaalang pilit niyang tinatakasan mula sa kahibangan ng nakaraan. Nang maabot niya ang lumang bahay kahoy ng kanyang mga magulang sa probinsya ng Pampanga, sinalubong siya ng matapang na alikabok at amoy ng lumang kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang mabigat na pagtulak niya sa pintuan ay naging hudyat ng kanyang opisyal na pagbabalik sa mundong tinalikuran niya noon. Ibinaba niya ang kanyang bag at marahang inilapat ang kanyang palad sa magaspang na dingding ng bahay. Ang pakiramdam ng di perpektong kahoy sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Malayong-malayo ito sa makikinis at malalamig na marmol ng penthouse ni Ethan na kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng init ng isang tunay na tahanan. Sa kabila ng matinding pagod at panghihina, sinimula niyan linisin ang maliit na espasyo gamit ang walis at lumang basahan. Nang maabot niya ang pagwawali sa ilalim ng lumang kama, nahagip ng kanyang kamay ang isang maalikabok na kahoy na kahon. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang lapis, ruler, at mga gamit sa pagguhit ng arkitektura na matagal na niyang ibinaon sa limot, para lamang bigyan ng buong atensyon ang kumpanya ni Ethan. Mahigpit niyang hinawakan ang isang paboritong lapis. Ang dulo nito ay pudpud na ngunit pamilyar sa kanyang hawak. Parang kumakapit siya sa isang matalik na kaibigan na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang ulan sa probinsya. Ang pagbagsak ng tubig mula sa kalangitan papunta sa lumang yero ay lumikha ng isang mabigat na himig sa paligid. Sa labas ng kanyang bintana, sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw, isang anino ng matangkad na lalaki ang tahimik na nakatayo habang nababasa ng ulan. Nakatingala ito sa nakasinding ilaw ng kanyang kwarto na tila nagbabantay bago dahan-dahang naglakad palayo at tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Bago pa man mapansin ni Sofronia ang misteryosong presensya sa labas, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at mabibigat na pagdampi ng kamao sa kanyang kahoy na pintuan. Nanigas ang buong katawan ng dalaga. Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong kalalim na gabi? Mga tauhan ba ito ni Ethan upang bawiin pati ang kanyang mga lumang gamit sa pagguhit upang siguraduhing wala na siyang maipaglalaban? Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang humahakbang palapit sa pinto. Nag-aabang kung anong bagong pasakit ang naghihintay sa likod ng nakakandadong kahoy habang unti-unting umiikot ang kalawangin nitong bisagra. Sa bawat pulgada ng unti-unting pagbukas ng lumang pinto, halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sofronia. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, handa nang salubungin ang anumang malupit na mukha na ipinadala ni Ethan upang tuluyan siyang tapakan. Ngunit nang tuluyang humawi ang kahoy na harang, hindi ang mga tauhan ng kanyang asawa ang bumulaga sa kanya. Isang pamilyar at kulubot na mukha ang naghihintay sa labas ng pintuan. May kip-kip na isang lumang mangkok na umuusok pa sa init. Si Aling Marta, ang matandang kapitbahay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, ay nakatayo roon na may dalang ngiti na tila isang mainit na kumot sa gitna ng malupit na bagyo. Nakita kong nakasindi ang ilaw mo, iha. Alam kong baka pagod ka sa biyahe at wala ka pang nakakain. Malumanay na wika ng matanda, iniabot ang mangkok na naglalaman ng bagong lutong kare-kare. Walang pag-uusisa, walang mga tanong kung bakit siya umuwing mag-isa, at walang dalang gamit. Ang tanging naroon ay isang purong pag-aalala. Nanginghinig na inabot ni Sofronia ang mangkok.
Ang init na nagmumula sa lalagyan ay mabilis na gumapang sa kanyang namamanhid na mga palad. Pagkasara ng pinto, naupo siya sa sahig na kawayan at tinitigan ang pagkain. Ang amoy ng mani at bagoong ay nagpaalala sa kanya ng mga panahong buo pa ang kanyang pamilya. Nang isubo niya ang unang kutsara, tila may isang mabigat na pader sa kanyang dibdib na gumuho. Ang mga luhang buong gabi niyang pinipigil mula sa pangtataksil ni Ethan sa sampal at panlalait ng kanyang biyenan hanggang sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera ay tuluyan ng kumawala. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha habang ninumuya ang pagkain. Ang kanyang mga balikat ay marahas na umaangat at bumabagsak sa bawat malalim at pipi niyang panghikbi. Ang malasakit na ito mula sa isang hindi kaano-ano ay labis na kabaligtaran sa lason ng utang na loob na ipinadama sa kanya ng pamilya Velasco. Dito, sa isang abang mangkok ng ulam, naramdaman niya ang halaga ng pagiging tao na matagal nang ipinagkait sa kanya. Kinaumagahan, tinanggap ni Sofronia ang bagong araw ng may mabigat na desisyon. Wala siyang pera, kaya kailangan niyang humanap ng trabaho. Nagsuot siya ng isang kupas na pantalon at simpleng puting t-shirt. Itinali ang kanyang buhok at naglakad patungo sa bayan. Nagbaka sakali siyang makahanap ng trabaho sa mga lokal na tindahan ng materyales o maliliit na opisina. Ngunit puro pag-iling ang isinalubong sa kanya. Hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa isang malaking bilihan ng mga gamit sa konstruksyon. Habang nakatingin siya sa mga nakapaskil na anunsyo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sofronia? Ikaw nga. Paglingon niya, nakita niya si Miguel Santillan Rivera. Ang lalaking kilala niya noong kolehiyo bilang tahimik ngunit pinakamagaling sa kanilang klase sa arkitektura. Ngayon, ang binata ay nagtataglay ng mas matipunong pangangatawan. Sunog ang balat sa sikat ng araw at may mga kamay na sanay sa mabibigat na gawain. Tumingin si Miguel sa kanya at sa isang maikling sandali, napansin ng lalaki ang malalalim na eye bags at ang pamumutla ng kanyang mga labi. Ngunit hindi ito nagpakita ng awa o nagtanong tungkol sa kawalan niya ng magarang damit o sasakyan. Ang mga mata ni Miguel ay nanatiling kalmado, may itinatagong lalim na nagbigay ng espasyo para sa dignidad ni Sofronia. Miguel, napadaan lang ako para maghanap sana ng mapapasukan. Baka may alam kang hiring na draftsman kahit sa maliliit na proyekto lang. Halos pabulong na pakiusap ni Sofronia, kinakabahan at pilit kinukubli ang hiya. Tumango si Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Actually, naghahanap ako ng architect na pwedeng mag-review ng isang plano. Charity project ito para sa isang fishing community. Pero may feeling ako na may mali sa structural calculation na ipinasa sa amin ng contractor. I can pay you a consultation fee kung okay lang sa'yo na tingnan. Hindi na nakasagot si Sofronia. Isang malalim na pagbuntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanya. Inaya siya ni Miguel na maglakad patungo sa kanyang maliit na opisina sa kabilang kanto upang kunin ang mga dokumento. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, sumikat ng matindi ang tanghaling tapat. Walang sabi-sabing nagbukas si Miguel ng isang itim na payong. Sa halip na ibahagi ang lilim ng pantay, sinadya ng binata na ibaling ang buong payong patungo kay Sofronia. Naglakad si Miguel ng bahagyang mas mabagal. Ang kanyang kaliwang balikat ay tuluyang nakabilad sa nagbabagang araw. Napansin ni Sofronia ang butil-butil na pawis na tumutulong mula sa sentido ng binata pababa sa kanyang panga. Ngunit hindi man lang ininda ni Miguel ang init. Ang simpleng galaw na yon ay isang tahimik na pagbibigay proteksyon. Isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Unti-unting may isang kakaibang init na bumalot sa nanlalamig na puso ni Sofronia. Isang tahimik na kilig at kapanatagan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pagdating sa opisina, inilapag ni Miguel ang isang makapal na folder at ang kanyang personal na kwaderno sa ibabaw ng mesa.
Habang kinukuha ng lalaki ang mga blueprint mula sa kabinet, dumaan ang isang malakas na ihip ng hangin mula sa bukas na bintana na nagpalipat-lipat sa mga pahina ng kwaderno ni Miguel. Natigil ang paningin ni Sofronia sa isang pahinang bumukas. Naroon, nakadikit ng maayos ang isang kupas na litrato niya noong nasa kolehiyo pa siya. Nakangiti habang may hawak na T-square. Bakit itinatago ni Miguel ang larawan niyang ito sa loob ng mahabang panahon? Ngunit bago pa man niya maproseso ang katanungang iyon, ibinigay na ni Miguel sa kanya ang makapal na rolyo ng blueprint. Pag-uwi niya sa kanyang lumang bahay, inilatag niya ang malaking papel sa ibabaw ng hapagkainan. Dahan-dahan niyang sinipat ang mga guhit at kalkulasyon habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat anggulo ng bubong at ang disenyo ng mga haligi, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Pamilyar ang bawat linya, pamilyar ang estilo. Ito ang disenyong pinagpuyatan niya ng 3 buwan bago siya palayasin ni Ethan. Ang disenyong ninakaw ng kanyang asawa upang ipasa bilang opisyal na proyekto ng kumpanya nito. At ngayon, nakikita niya ang malaking kapintasan sa pagkakakopya nila. Ang linyang iginuhit niya upang maging suporta laban sa malalakas na bagyo ay tinanggal, pinalitan ng mas murang materyales na magiging sanhi ng pagguho ng gusali sa oras ng kalamidad. Ang mapupulang tinta na nagmamarka sa mga pagkakamali ng plano ay tila mga sariwang dugong dumadanak sa puting papel. Namuo ang galit at pang-inginig sa buong pagkatao ni Sofronia habang ang nakakapasong katotohanan ay tuluyang nagpabigat sa kanyang paghinga. Ang pagkatukla sa katotohanan ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Sofronia. Humigpit ang kanyang paghinga at isang matinding pagkahilo ang biglang bumalot sa kanyang isipan. Parang bumalik ang lahat ng sakit at sama ng loob na ipinadama sa kanya ni Ethan. Ang mga blueprint na nasa kanyang harapan ay hindi lamang mga simpleng linya at numero, kundi mga patunay sa walang habas na pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang bawat guhit ay may katumbas na mga gabing puyat at mga tasang kape na inilaan niya upang makagawa ng perpektong disenyo na sa huli ay ang kimin lamang ng kanyang asawa. Ang mga pamilyar na detalye ay biglang naging mga multong muling bumuhay sa kanyang trauma. Nang walang pag-aalinlangan, dali-dali niyang binalumbon ang mga blueprint at nagmadaling lumabas ng bahay, halos tumakbo papunta sa opisina ni Miguel. Ang kanyang isipan ay nabalot ng isang malagim na ideya. Paano kung magkasabwat si Miguel at si Ethan? Paano kung ito ay isang patibong upang tuluyan na siyang ilubong sa kahihiyan? Nadatna niya si Miguel na abala sa pagtistis ng isang piraso ng kahoy. Nang makita siya nito na humahangos at nangiinig, agad nitong binitiwan ang kanyang mga gamit. Miguel, paano mo ito nakuha? Ang boses ni Sofronia ay halos hindi na lumabas, nanginginig at puno ng pag-aakusa. Sofronia, huminahon ka muna! Mahinahong sabi ni Miguel, na tila napansin ang takot sa mga mata ng dalaga. Hindi siya lumapit upang hindi ito lalong matakot. The Velasco Corporation won the bid for this low-cost housing project. Iyon ang isinumite nilang plano. Pero bilang isa sa mga consultants ng LGU, may nakita akong mali sa design. The foundation lacks the necessary reinforcement for a typhoon-prone area like this. Alam kong delikado ito, kaya humingi ako ng kopya para pag-aralan. Tinitigan ni Sofronia si Miguel, naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang malinaw at tapat na pag-aalala. Ako ang gumawa ng orihinal na planong ito. Hindi pa tapos ang aking kalkulasyon para sa wind resistance nang agawin ito ni Ethan mula sa aking study table bago niya ako palayasin. Halos pabulong na pag-amin ni Sofronia. Ang bawat salita ay may kasamang matinding pait at kirot. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ni Miguel. I knew it! Mahinang wika nito. Ang mga linyang ito, ang istilong ito, alam kong ikaw lang ang may kayang gumawa nito.
Mula pa noong college, alam kong may espesyal kang talento. Ang mga salitang iyon ay hindi papuri, kundi isang pagkilala sa kanyang pagkatao. Isang pagpapatunay na mayroong nakakaalala sa kanyang halaga bago pa man siya maging anino ni Ethan. Isang nakakabining katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa halip na magtanong ng mga sensitibong detalye, inilapit lamang ni Miguel ang isang upuan at ipinatong sa mesa ang isang blankong papel at isang matulis na lapis. Kung gusto mo, maaari mong itama ang mga linyang ninakaw nila sa'yo, hindi para sa kanila, kundi para sa kaligtasan ng mga pamilyang titira sa mga bahay na ito. Mahinahon niyang sabi, na nagbigay kay Sofronia ng isang bagong dahilan upang muling hawakan ang lapis. Hindi na bilang isang utusan, kundi bilang isang arkitektong may pananagutan sa kapwa. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Sofronia sa loob ng maliit na woodwork shop ni Miguel. Tahimik silang nagtatrabaho, magkalayo, ngunit magkasama sa iisang espasyo. Nagsimulang bumalik ang dating sigla ni Sofronia sa bawat guhit na kanyang nililikha. Ang mga linya at sukat ay tila mga salitang bumubuo ng isang bagong tula na tungkol sa kanyang pagbangon. Ang paligid ay payapa, walang mga mapanuring mata ni Doña Carmen at walang mga mapanlait na salita ni Ethan. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang ritmikong pagkayod ng lapis sa papel at ang banayad na tunog ng paglililok ni Miguel sa kahoy. Isang hapon, dahil sa matinding pagod at ilang gabing kakulangan sa tulog, hindi na malaya ni Sofronia na nakatulog siya sa ibabaw ng kanyang drafting table. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mga blueprint habang mahimbing na natutulog. Pumasok si Miguel mula sa labas at nakita siyang mahimbing. Hindi niya ito ginising o sinubukang gisingin. Sa halip, kumuha siya ng isang makapal na libro mula sa estante at maingat itong itinayo sa gilid ng mesa. Ang libro ay nagsilbing panangga sa matinding sikat ng araw na tumatama sa mukha ng dalaga na nagbibigay dito ng lilim. Umupo siya sa kabilang dulo ng silid at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, binabantayan ang payapang pagtulog ng babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Ang simpleng galaw na yon ay isang sumpa ng proteksyon, isang pangako na sa pagkakataong ito, mayroong isang taong hindi hahayaang masaktan muli ang kanyang mga pangarap. Kinagabihan, habang nakaupo sa harap ng telebisyon si Sofronia, biglang lumabas sa balita ang mukha ni Ethan Velasco. Nakatayo ito ng mayabang sa gitna ng isang malaking press conference, buong pagmamalaking inaanunsyo ang pagbubukas ng pinakabago nitong luxury resort sa Palawan. Nakakapit sa braso ni Ethan si Lyra. Ang mga ngiti nito ay kasingkinang ng malaking brilyanteng hikaw na suot nito. Subalit hindi ang mga ngiting iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Sofronia. Ang nakasabit sa leeg ni Lyra, ang kumikinang na gintong kwintas na may disenyong sampaguita, ay walang iba kundi ang huling pamana ng kanyang ina. Ang kaisa-isang alahas na isinangla niya sa pag-aakalang magbibigay sa kanya ng bagong simula. Ngayon, ang alaala ng kanyang ina ay ginawa na lamang palamuti sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat, na tila sinusubukang pigilin ang isang malakas na sigaw na nagbabantang sumabog mula sa kanyang dibdib. Sa loob ng marangyang opisina ng Velasco Corporation, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Paulit-ulit na ibinabato ni Ethan ang kanyang mamahaling bulpen sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay nababalot sa matinding pagkabigo. Mula nang umalis si Sofronia, sunod-sunod na ang naging problema sa kanilang mga proyekto. Ang mga blueprint na iniiwan ng kanyang mga bagong arkitekto ay palaging may kulang. Isang maling sukat dito, isang mahinang materyales doon. Sa bawat pagpupulong, napipilitan siyang harapin ang mga reklamo ng mga kliyente. At ang tanghing nagagawa niya ay isigaw ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga empleyado. Bakit walang makagawa ng tama sa inyo?
Napakasimple lang ng pinapagawa ko. Ang palagi niyang reklamo, habang ang kanyang isipan ay pilit na itinatanggi ang katotohanang hinahanap-hanap niya, ang metikulosong trabaho at ang hindi matatawarang talino ni Sofronia. Ngunit ang kanyang pagiging arugante ay hindi kailanman hahayaang aminin ang pagkakamaling iyon. Habang si Ethan ay unti-unting nilalamo ng kanyang sariling kahangalan, si Lyra naman ay abala sa paghabi ng sarili niyang mga plano. Sa isang pribadong restaurant, palihim siyang nakikipagkita sa isang kahina-hinalang investor. Don't worry, Mr. Chua. Velasco Corporation is as solid as a rock. It's just a matter of time before Ethan agrees to this joint venture. Ang malanding sabi ni Lyra, habang isinusulong ang isang kontrata sa ibabaw ng mesa. Ang kontratang iyon ay isang malaking pautang na may napakataas na interes. Isang desperadong hakbang na gagamitin niya upang tustusan ang kanyang maluhong pamumuhay, lahat ay sa ilalim ng pangalan at reputasyon ng kumpanya ni Ethan. Samantala, sa isang malayong baryo sa Pampanga, isang ibang-ibang mundo ang umiikot para kay Sofronia. Dito, ang hangin ay hindi amoy tensyon, kundi amoy ng sariwang pintura at basang semento. Kasama si Miguel at ang buong komunidad, natapos na nila ang kauna-unahang bahay na matatag, isang maliit ngunit matibay na tahanang idinisenyo upang labanan ang malalakas na bagyo. Nakatayo si Sofronia sa gitna ng mga nagkakatuwaang pamilya ng mangingisda. Ang kanyang mukha at damit ay may mga bahid ng putik at alikabok. Ngunit sa ilalim ng mga duming iyon, isang ngiti na matagal nang nawala ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang ngiting totoo, walang halong pagkukunyari. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong nakahanap muli ng kanyang tunay na layunin. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang magaspang na kamay at buong pagmamahal na nagsabi, "Maraming salamat po, Arhitekta. Ngayon, hindi na kami matatakot tuwing may darating na bagyo." Ang salitang arhitekta ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Isang titulong ipinagkait sa kanya ng pamilyang Velasco, ngunit kusang loob na iginawad sa kanya ng mga taong pinaglilingkuran niya. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa tabing dagat bilang pasasalamat. Ang liwanag mula sa isang maliit na siga ang nagsilbing ilaw sa kanilang lahat. Umupo sina Sofronia at Miguel sa isang malaking troso, bahagyang malayo sa karamihan. Ang tanging maririnig lamang nila ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang masayang tawanan ng mga bata. "Ang ganda ng gawa mo," mahinang sabi ni Miguel, habang nakatingin sa bagong tayong bahay na naliliwanagan ng buwan. "At ng ngiti mo," napatingin si Sofronia kay Miguel. Sa pagkakataong yon, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Salamat, Miguel. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." Walang mga matatamis na salita ang namagitan sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing pangunawa. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang magkadikit, sapat lamang upang maramdaman ang init mula sa isa't isa, isang tahimik na pag-amin ng isang ugnayang unti-unting nabubuo sa gitna ng mga durog na pangarap. Subalit ang panandaliang kapayapaan ay muling ginambala nang bumalik si Sofronia sa kanyang lumang bahay. Sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa, may isang sobre na kulay puti na nakapatong. Ang sobre ay may selyo mula sa isang kilalang law firm sa Maynila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na dokumento ang nakasulat sa legal na pananalita, ngunit ang mensahe nito ay malinaw at brutal. Si Ethan ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang akusasyon, pagnanakaw ng intellectual property. Si Sofronia, ang tunay na may-ari ng mga disenyo, ay kinakasuhan na yon ng pagnanakaw, at ang hinihingi ni Ethan bilang danyos ay isang halagang hindi niya kayang bayaran kahit sa 10 buhay pa, isang halagang sapat upang tuluyan na siyang ibaon sa lupa at siguraduhing hindi na siya makakabangon pa. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging isang malaking bato, unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib
hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang biyahe pabalik sa Maynala ay isang mabigat na pasanin para kay Sofronia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Miguel, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigang tahimik na nagbibigay ng suporta. Pagpasok nila sa malamig na conference room ng law firm, agad na sumalubong sa kanila ang isang hangin ng pagmamataas at pang-aalipusta. Naroon si Ethan, nakaupo ng may kumpiyansa sa kabilang dulo ng mahabang mesa, at sa tabi nito ay ang kanyang inang si Doña Carmen, na nakasuot ng kumikinang na perlas at may matalim na tingin na tila kayang tumunaw ng bakal. "Look who's here!" Sarkastikong bungad ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay may halong lason. Tiningnan niya si Sofronia mula ulo hanggang paa. "Ang amoy probinsya mo, umaalingasaw pa rin hanggang dito sa syudad. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. At sino itong kasama mo? Ang bago mo sigurong taga-probinsya na mangingisda? Bagay na bagay kayo." Hindi kumibo si Sofronia, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod at salubungin ang mga mapanuring mata ng dating binan. Bago pa man makapagsalita ang mga abogado, si Ethan na ang bumasag sa katahimikan. Ngunit ang kanyang tono ay hindi galit, kundi isang mapagkunwaring pag-aalala, isang pamilyar na paraan ng pagmamanipula na matagal nang kinabisado ni Sofronia. "Sonia, my dear," malumanay na sabi ni Ethan, gamit ang pangalang tanging siya lamang ang tumatawag sa kanya noon. "Look, I don't want this to get messy. We had good years together. Aaminin ko, nagkamali ako. Pero handa akong kalimutan ang lahat. Just drop this whole thing. I-withdraw mo lang ang pag-claim mo sa design na yan. In return, I'm willing to offer you a job. Pwede kang bumalik sa kumpanya. You can work from a private office. Walang makakaalam. Just continue doing what you do best and I will provide for you, just like before." Ang alok ni Ethan ay isang malinaw na insulto. Hindi ito isang alok ng kapayapaan, kundi isang alok na muling maging anino, maging isang sekretong tagalikha ng kanyang tagumpay. Isang alok na bumalik sa hawla. Sa isang iglap, ang lahat ng takot na nararamdaman ni Sofronia ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi marahas, kundi isang galit na nagmula sa isang pusong napuno na at handa ng lumaban. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tumayo siya at sinalubong ang mga mata ni Ethan nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi nanginghinig. Ito ay matatag, malinaw at may bigat. "No." Isang simpleng salita na nagpatigil sa lahat ng nasa silid. "Hindi ako babalik. At hindi ko iuurong ang laban na ito. Dahil ang disenyong yan ay hindi sa'yo, Ethan. At hindi ako papayag na angkinin mo ang isang bagay na pinaghirapan ko. Ang isang bagay na nagmula sa aking pagod, puyat at luha. Tapos na ang panahong kaya mo akong tapak-tapakan." Ang pagbabagong yon sa kilos ni Sofronia ay ikinagulat ng lahat. Nakita niya ang pagkislap ng pagkabigla sa mga mata ni Ethan na tila hindi makapaniwala na ang babaeng dati niyang minamaliit ay may kakayahan ng tumayo para sa sarili. Maging si Doña Carmen ay natigilan sa kanyang kinauupuan. Si Lyra, nakararating lamang at nakatayo sa may pintuan, ay nagpakita ng isang ngiti ng pagkatuwa. Ngunit sa likod nito ay may nababasa si Sofronia na isang kakaibang pagkabalisa. Habang papalabas sila ng silid matapos ang bigong pag-uusap, bahagyang napahinto si Sofronia dahil sa isang komento mula kay Ethan. "Mag-isip-isip ka, Sofronia. Kung hindi ka papayag, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho bilang arkitekto kahit saan." Isang banta iyon na nagpadala ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-atras, naramdaman niya ang isang matatag na presensya sa kanyang likuran. Si Miguel
ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang postura ay hindi nagbabanta, ngunit ito ay sapat na upang magsilbing isang hindi nakikitang pader na sumasalo sa kanya. Ang simpleng presensya ni Miguel ay isang paalala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nang nasa banyo na si Sofronia upang maghilamos, pumasok si Lyra at hinarangan ang kanyang daan. "Huwag kang magmalinis, Sofronia." Mahinang bulong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa isang mapanganib na apoy. "Akala mo ba matatalo mo kami? Malapit na kayong lumubog lahat. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong kasama ka sa paglubog." Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang simpleng pananakot. Mayroon itong bigat at kahulugan na hindi pa lubos na naiintindihan ni Sofronia. Sa kanilang mahabang biyahe pauwi sa Pampanga, tahimik lamang si Sofronia. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Habang papalapit na sila sa kanilang baryo, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Isang tawag mula sa isa sa kanilang mga karpintero. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Hindi na kinailangang sabihin ni Miguel kung ano ang nangyari. Ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha at ang biglaang pagbilis ng kanilang sasakyan ay sapat ng sagot. Pagdating nila sa construction site, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa kanila. Ang mga pader na kanilang itinatayo, ang mga haliging pinaghirapan nilang itindig ay nakahandusay na lahat sa lupa. Ang mga materyales ay nakakalat at sinadyang sirain. Isang grupo ng mga hindi kilalang lalaki ang walang awang nagwasak sa kanilang proyekto, sa kanilang pangarap, sa pag-asa ng mga pamilyang naghihintay na magkaroon ng ligtas na tahanan. Ang ginawa nila ay hindi lang simpleng pananabotahe. Ito ay isang malinaw na mensahe mula sa kanilang mga kaaway. Nagmadali sina Sofronia at Miguel patungo sa construction site sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at nagbabadyang bagyo. Ang tanawin ng pagkawasak ay lumika ng isang butas sa dibdib ni Sofronia. Ang mga poste na kanilang pinaghirapan, ang mga pader na kanilang pilit na itinatayo upang maging isang kanlungan, ay nakahandusay na ngayon sa putikan. Napaupo si Sofronia sa gitna ng gumuhong materyales. Hindi niya napansin ang pagdami ng putik sa kanyang damit. Ang lahat ng pag-asa na unti-unti niyang itinayo ay tila naglaho sa isang iglap. Sa kanyang pagluha, isang pakiramdam ng kapusukan at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Sino ang gagawa nito, Miguel? Sino ang may ganitong puso para wasakin ang pag-asa ng mga tao? Halos hindi na makapagsalita si Sofronia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Walang sinabi si Miguel. Sa halip ay lumuhod ito sa tabi ni Sofronia. Maingat nitong kinuha ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad ay mainit na idinampisan ng lalamig na balat ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik na pangako. Hindi nila hahayaang manalo ang kasamaan. Dahil sa biglang paglakas ng ihip ng hangin at pagbuhos ng ulan, napilitan silang magkubli sa isang maliit at lumang bodega sa loob ng construction site. Doon, sa gitna ng dilim at lamig, dalawang tao na naghahanap ng pag-asa ang nagkasama. Ang mga lumang kahoy na dingding ng bodega ay nagbigay sa kanila ng bahagyang proteksyon laban sa bagsik ng kalikasan. Ngunit sa loob ng espasyong iyon, ang lamig na nagmumula sa labas ay hindi nakapigil sa pagkalat ng isang kakaibang init sa pagitan nila. Napansin ni Miguel ang panginginig ng mga balikat ni Sofronia dahil sa lamig. Nang walang pag-aalinlangan, inalis niya ang kanyang basa, ngunit mas makapal na jacket at mainit na ipinatong sa mga balikat ni Sofronia. "Kahit basa ito, mas makapal kaysa sa suot mo," mahinang sabi ni Miguel. Umupo silang magkatabi, ang kanilang mga balikat ay bahagyang nadidikit. Ang kanyang balikat na basa at malamig ay biglang nagkaroon ng init dahil sa presensya ni Sofronia. "I still remember the first time I saw you," panimula ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Sa library, noong first year college tayo."
Nakaupo ka sa pinakadulo, nag-sketch. Napakatalino mo, Sophronia. Hindi ko makakalimutan ang mga disenyo mo. Kahit noon pa man, alam ko na balang araw, magiging sikat kang arkitekto. Sa mga oras na iyon, ang kanyang mga salita ay tila mga mainit na palad na humahaplos sa puso ni Sophronia. Sa lahat ng paninisi ni Ethan, sa lahat ng pang-aalipusta ni Doña Carmen, ang pagkilala ni Miguel sa kanyang talento ay isang balde ng tubig na nagpawi sa kanyang uhaw. Unti-unti umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkalaya ng damdamin. Salamat, Miguel. Bulong ni Sophronia. Ang kanyang boses ay basag sa paghikbi. Hindi hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Sa halip, dahan-dahan nitong ipinadaan ang kanyang palad sa likod ng ulo ni Sophronia hanggang sa marahang dumampi ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Hindi isang yakap na puno ng pagnanasa, kundi isang tahimik na pag-unawa. Isang koneksyon na higit pa sa pisikal. Hindi ka nag-iisa, Sophronia. Babangon tayo muli. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong nagtitiwala sa atin. Mahinang wika ni Miguel, ang kanyang tinig ay naghatid ng kapanatagan sa kaluluwa ng dalaga. Sa loob ng bodega, sa gitna ng bagyo, ang kanilang mga puso ay tila nagsasama sa isang tahimik na himig. Ang lamig at dilim ay pinalitan ng isang init na nagmumula sa kanilang mga pag-asang muling bumubuo. Nang kinaumagahan, nang humupa na ang bagyo, isang nakakatuwang tanawin ang sumalubong kina Sophronia at Miguel. Sa halip na makakita ng mga nasira, nakita nila ang buong komunidad na nagtutulong-tulong upang muling itayo ang nasirang construction site. May nagbubuhat ng kahoy, may naghahalo ng semento, ang bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin. Ang kultura ng bayanihan ay buhay na buhay sa gitna ng kalamidad. Nakatayo si Sophronia at Miguel, magkatabi, at nakatingin sa nagkakaisang komunidad. Ngunit habang nakatingin sa nagtutulong ang komunidad, nahagip ng paningin ni Sophronia ang isang maliit at lumang cellphone na nakasabit sa isang nabaling poste ng kahoy. Sa screen nito ay nakita niya ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Okay na ba ang trabaho? Naubos na ba ang pasensya ng babaeng probinsyana? Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng malamig na kaba sa kanyang likod. Isang malinaw na ebidensya na mayroong taong nasa likod ng lahat ng ito. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang matalik na kaibigan niya mula sa Maynila. Sonia, narinig mo na ba ang balita? Nagkaroon daw ng aksidente sa project ni Ethan. Bumagsak daw ang scaffolding sa bagong resort niya sa Palawan. Maraming nasaktan, Sophronia. Balita sa mga engineering forums, mukhang may malaking mali sa foundation design. Hindi ito makayanan ng resort sa lakas ng hangin. Ang balita ay parang isang dagdag na suntok sa kanyang sikmura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa kanya. Ang mga sinabi niya tungkol sa maling disenyo ay nagkatotoo. Ang pagguho ng proyekto ni Ethan ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay isang paalala na ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas, gaano man ito sinubukan na itago. Sa kabilang linya, malinaw na narinig ni Sophronia ang tunog ng sirena ng ambulansya na lumilikha ng isang nakakakilabot na himig sa malaking syudad. Habang ang balita tungkol sa pagguho ng luxury resort ni Ethan ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila, sinubukan niyang takpan ang kahihiyan sa pamamagitan ng paggawa ng mga pahayag sa media na puno ng kasinungalingan. It's an act of God, ang depensa niya sa mga mamamahayag habang pilit na inililihis ang tunay na sanhi ng aksidente. Ngunit sa likod ng kanyang mga pahayag, ang kumpanya ng Velasco Corporation ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nadudurog. Ang dating mga investor ay nagsimulang umurong at ang mga bangko
ay nagpakita ng pag-aalinlangan sa kanyang mga bagong proyekto. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ethan ang matinding takot. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang takot na mabuhay ng walang pera at walang kapangyarihan. Samantala, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang bagong pag-asa ang sumisibol sa puso ni Sofronia. Why don't you submit your Bahay ng Pagbangon design to the National Architecture Competition, Sofronia? Suhestyon ni Miguel habang tinutulungan siya sa pagpaplano ng mga bahay para sa komunidad. Hindi lang ito isang bahay, Sofronia. It's a symbol of hope. It's your story of rising from the ruins. Ipakita mo sa buong mundo ang galing mo. Ipakita mo sa kanila na hindi lang ikaw ang biktima, kundi ikaw din ang nagtatag ng bagong simula. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Sofronia ng panibagong lakas. Ang paglahok sa kompetisyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso at pagnanakaw ng dignidad. Hindi na siya magtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, magtatayo siya ng kanyang sariling pangalan. Sa loob ng ilang linggo, muling naging abala si Sofronia sa kanyang drawing board. Ang bawat guhit ay hindi na para sa kapakanan ng iba, kundi para sa pagpapatunay sa kanyang sarili. Ang kanyang mga disenyo ay pinaghalong tradisyonal at modernong arkitektura, isang matatag na pundasyon na magiging kanluman sa gitna ng anumang bagyo. Bawat gabi, ang ilaw sa kanyang kwarto ay nakasinde, nagsisilbing tanglaw sa kanyang paggising. May mga pagkakataong nagugutom siya, may mga pagkakataong sumasakit ang kanyang likod. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Ngunit ang paglaban ni Sofronia ay hindi nagtagal ng walang pagsubok mula sa kanyang dating biyenan. Nang marinig ni Doña Carmen ang balita tungkol sa paglahok ni Sofronia sa kompetisyon, agad itong kumilos. Ang mga regulasyon ng kompetisyon ay mahigpit at ang pangalan ni Sofronia ay nakatala na. Nang matapos si Sofronia ang kanyang modelo ng Bahay ng Pagbangon, kinitigan niya ito ng may matinding pagmamalaki. Hindi ito isang simpleng modelo. Ito ay isang likhang sining, isang patunay ng kanyang talento at katatagan. Sa isang maliit na sulok sa ilalim ng bubong, dahan-dahan niyang inukit ang kanyang inisyal. S.Y.A. Isang tahimik na pag-angkin sa kanyang pagkakakilanlan, isang pagbawi sa kanyang pangalan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, may isa pang lihim na nagaganap sa Maynila. Ang matagal ng accountant ng Velasco Corporation ay biglang nagbitiw sa kanyang posisyon at tuluyang naglaho. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta o kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang pagkawala. Ngunit ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa likod ng kanyang mga katrabaho. Isang misteryo na magkakaroon ng malaking epekto sa kumpanya sa mga darating na araw. Kinabukasan, isang nakakagulantang na insidente ang sumira sa katahimikan ng gabi. Habang mahimbing na natutulog si Sofronia, isang malakas na pagliyab ang biglang gumising sa kanya. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at tumakbo palabas. Ang wood workshop ni Miguel, kung saan nakatago ang kanyang obra maestra. Ang modelo ng Bahay ng Pagbangon ay nilalamon na ngayon ng matinding apoy. Ang mga nagliliyab na apoy ay tila mga dila ng demonyo na sumasayaw sa dilim, habang ang itim na usok ay unti-unting bumabalot sa buong kalangitan. Walang nagawa si Sofronia, kundi mapaluhod sa gilid ng daan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang obra maestra, ang simbolo ng kanyang pagbangon, ay unti-unting nagiging abo sa gitna ng nagliliyab na impyerno. Ang nagliliyab na apoy ay tila isang halimaw na nilalamon ang wood workshop. Ang usok ay pumupuno sa himpapawid. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatanggap si Sofronia ng isang tawag. Si Ethan. Ang kanyang boses sa kabilang linya
ay may halo ng kagalakan at pagmamataas. O, Sophronia, na-receive mo na ba ang aking surprise? Sabi ko na nga ba, hindi ka dapat lumalaban sa akin. Ngayon, wala ka nang ipapanalo sa kompetisyon. Talunan ka na. Wala ka na ring mapagkakakitaan. Saan ka na naman ngayon pupulutin? Ang mga salitang iyon ay tila mga huling suntok sa isang taong nakahandusay na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nabalot ng takot o kalungkutan si Sophronia. Sa halip, isang ngiti na kasing lamig ng gabi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ngunit hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding determinasyon. Sa tingin mo, Ethan, kasing tanga ko pa rin ba ako gaya ng dati? Malamig na tanong ni Sophronia, ang kanyang boses ay may bahid ng paghamon. Ang mga plano ko, ang mga disenyo ko ay nakasumite na. Hindi lang sa local board. Sinigurado ni Miguel na makarating ito sa international judges. Matagal nang hindi mo ako kayang pigilan. Sa Maynala, sa loob ng marangyang opisina ni Ethan, isang iba namang uri ng gulo ang nagaganap. Habang abala siya sa panunukso kay Sophronia, biglang sumugod ang ilang pulis at mga taga-bangko sa kanyang opisina. Mr. Velasco, we have an order to freeze your assets. Ang matigas na wika ng isang pulis habang iniaabot ang isang opisyal na dokumento. Si Lyra, na sinasabing kanyang kaalyado, ay matagal nang nagplano ng kanyang sariling pagtakas. Matapos niyang makuha ang lahat ng pera mula sa mga ilegal na pautang na pinirmahan sa pangalan ni Ethan, tumakas siya patungong ibang bansa, iniwan si Ethan na mag-isa sa nagbabadyang pagbagsak. Ang lahat ng pagkakautang, ang lahat ng problema ay naiwan sa kanyang mga balikat. Ang mga proyekto niya ay nagsimulang tumigil at ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nadurog. Sa isang iglap, ang dating sikat at mayabang na si Ethan ay naging isang lalaking babagsak sa bilangguan. No! No! This can't be happening! Lyra! Where is Lyra? Sigaw ni Ethan habang hinahabol ang mga pulis at mga taga-bangko. Ngunit walang sinuman ang nakarinig sa kanya. Sa loob ng kanyang malaking penthouse, ang mga kasangkapan ay unti-unting tinanggal at ang dating buhay na lugar ay naging isang walang laman at malamig na hawla. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang kanyang sariling boses na umalingaw-ngaw sa kanyang pag-iisa. Nang makarinig si Doña Carmen sa balita, agad itong bumagsak. Ang kanyang puso na matagal ng puno ng puot at pagmamataas ay biglang bumigay. Isang malakas na pagkabigla ang sumalpok sa kanya nang malaman niyang ang kanilang mansyon, ang kanilang kaisa-isang simbolo ng kanilang kapangyarihan at yaman, ay isa sa ilalim na sa foreclosure ng bangko. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karangalan at yaman. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang bagong oportunidad ang naghihintay kay Sophronia. Isang tawag mula sa isang malaking donor ng National Architecture Competition ang kanyang natanggap. Miss Almeida, we would like to meet with you privately before the final presentation. We have some concerns about the integrity of other contestants. Misteryosong sabi ng tinig sa kabilang linya. Nang kinaumagahan, habang papunta sina Sophronia at Miguel sa Maynila para sa final presentation ng kompetisyon, isang aksidente ang biglang naganap. Biglang sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Oh no! Hindi ito pwede! Bulong ni Sophronia. Ang kanyang puso ay nagsimulang magwala. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay malapit ng masayang. Don't worry, Sophronia. We'll find a way. Matatag na sabi ni Miguel habang mabilis na bumaba ng sasakyan. Ngunit ang oras ay mabilis na lumilipas. Ang paligid ay tahimik, walang anumang sasakyan na dumaraan. Ang mga kamay ni Sophronia ay nanginginig habang tinitignan ang kanyang wristwatch. Isang oras na lang bago ang kompetisyon.
Habang tinitignan niya ang kanyang relos, ang mga kamay ng orasan ay tila unti-unting naghihiwa sa kanyang pag-asa. Bawat segundo ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Gamit ang isang lumang jeep na naghahatid ng gulay, nakarating sina Sofronia at Miguel sa Maynila. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa exhibition hall kung saan gaganapin ang final presentation ng National Architecture Competition. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa oras. Ang kanilang mga baga ay halos sumabog sa matinding pagod. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng matinding determinasyon. Pagdating nila sa siksikang sining, bumungad sa kanila ang matalim na liwanag ng kamera at ang bulungan ng mga tao. Ngunit bago pa man sila makapasok, isang nakakabagabag na tanawin ang sumalubong kay Sofronia. Nakaupo sa isang silya sa gilid ng pasilyo si Ethan, ang kanyang dating asawa. Ngayon, ang dating mayabang at sikat na negosyante ay mukhang isang hamak na pulubi. Ang kanyang mukha ay balbas sarado, gusot ang damit, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang dating pagmamataas ay napalitan ng isang desperadong anyo. Nang makita niya si Sofronia, agad itong tumayo at lumuhod sa harap niya, walang pakialam sa mga taong nakatingin. "Sofronia, please! Tulungan mo ako!" Desperadong sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Please, i-withdraw mo ang entry mo sa kompetisyon. Gamitin natin ang premyo para bayaran ang mga utang ko. Kung hindi, makukulong ako, Sofronia. Please, ibalik mo na ang dati. Come back to me." "Magiging mabuting asawa ako sa'yo. Wala akong ibang kailangan, kundi ikaw at ang galing mo." Ang kanyang mga salita ay tila mga anino ng kanyang dating pagmamanipula. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong epekto kay Sofronia. Tinitigan ni Sofronia si Ethan. Walang galit, walang pot. Tanging isang malalim na pagkaawa ang bumalot sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ay nakaluhod sa kanyang harapan, desperado. Ngunit ang Sofronia na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang dating Sofronia na madaling malinlang. "Wala na tayo, Ethan," mahinang sabi ni Sofronia. Ang kanyang boses ay matatag. "Ang mga kasalanan mo, hindi na kayang takpan ng anumang premyo o pera. Hindi ako ang magliligtas sa'yo. Hindi ko nahahayaang gamitin mo pa ako para sa sarili mong kapakaanan." Dahan-dahan siyang lumakad. Nilagpasan ang nakaluhod na Ethan. Ang kanyang puting barong ay dumampi sa magulong buhok ng dating asawa, isang tahimik na pamamaalam sa nakaraan. Habang papalapit na siya sa entablado, isang pamilyar na tinig ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. "Sofronia, anak ko!" Si Doña Carmen. Sumugod ito mula sa kung saan. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukang hawakan ang gusa ng damit ni Sofronia. "Anak ko, wag mo kaming iwan. Walang-wala na kami. Makukulong ang anak ko." "Sofronia, please, ikaw na lang ang pag-asa namin." Ang dating mapanlait at mayabang na biyenan ay ngayon ay isang desperadong babae na humihingi ng tulong. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat para kay Sofronia. Ang mga luhang iyon ay hindi nagmula sa pagmamahal, kundi sa takot na mawala ang lahat ng kanyang karangalan at yaman. Maingat na inalis ni Sofronia ang kamay ni Doña Carmen. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Walang galit, walang sama ng loob. Tanging isang blankong tingin. Lumakad siya papalayo, iniwan ang kanyang dating binana na nakaupo sa sahig, umiiyak at nakatingin sa kawalan. Sa isang sulok ng sining, ang chief judge ng kompetisyon ay may hawak na isang manipis na folder. Siya ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay may kakaibang pagtataka.
Binuksan niya ang folder at binasa ang mga nakasulat dito. Isang malalim na pag-iisip ang bumalot sa kanya. Hindi ito konektado sa mga disenyo ni Sofronia, ngunit may kinalaman ito sa kanyang pagkakakilanlan. Isang lihim na detalye ang unti-unting nabubunyag. Ang oras ng presentasyon ay dumating na. Huminga ng malalim si Sofronia. Ngayon na ang oras para ipaglaban ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kanyang mga pangarap. Buong lakas siyang umakyat sa entablado. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Hawak niya ang remote control ng projector. Handa nang ipakita ang kanyang obra maestra sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Sofronia. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagbate, biglang bumigay ang microphone. Walang tunog ang lumabas at ang buong sining ay napuno ng bulungan ng mga tao. Nagkatinginan ang mga hurado, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Humarap si Sofronia sa microphone. Sinubukan itong ayusin, ngunit walang nangyari. Ang kanyang mga pangarap ay malapit nang madurog muli. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang boses na hindi galing sa entablado, kundi mula sa isang pamilyar na lalaki sa likuran. Ang bulungan sa bulwagan ay unti-unting lumakas nang hindi gumana ang mikropono. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Pakihintay, sandali! May problema lang po sa sound system. Pero ang galing ng arkitekta ay hindi kailangan ng mikropono para marinig. Ito ay si Miguel na nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat. Sa loob ng ilang segundo, nabaling ang atensyon ng lahat kay Miguel. Ngunit hindi ito nagtagal. Tumingin si Sofronia kay Miguel na tila humihingi ng permiso. Tumango si Miguel, nagbibigay ng isang tahimik na pag-uudyok. Huminga ng malalim si Sofronia, humakbang palayo sa mikropono at naglakad patungo sa unahan ng entablado, mas malapit sa mga hurado at sa madla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muling panimula ni Sofronia. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw at may bahid ng damdamin. Ang aking proyekto ay tinawag kong Bahay ng Pagbangon. Hindi lang ito isang simpleng disenyo ng bahay. Ito ay simbolo ng pag-asa. Tulad ng isang babaeng minsan ay nawala ng lahat, nawasak ang pangarap, tinalikuran ng mundo, ngunit pilit bumangon mula sa sariling abo. Ang Bahay ng Pagbangon ay hindi lang matatag dahil sa mga materyales nito, kundi dahil sa puso ng gumawa. Dahil ang isang tahanan ay hindi lang matatag sa pundasyon, kundi sa pagmamahal, pagtitiwala at karangalan. Ang bawat dingding, ang bawat haligi ay niliha para magbigay ng kaligtasan, hindi lamang mula sa mga bagyo, kundi mula sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang kanyang mga salita ay tila mga palaso na tumama sa puso ng bawat isa. Ang kanyang mga guhit ay hindi lang mga teknikal na detalye, kundi mga kwento ng pag-asa at pagbangon. Sa bawat paliwanag niya, lumilitaw ang kanyang personal na karanasan, ang kanyang sakit at ang kanyang matinding hangarin na magbigay ng tunay na kanlungan sa iba. Ang bawat hurado ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang kanilang mga mukha ay puno ng emosyon. Nang matapos ang kanyang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi ito isang ordinaryong palakpakan. Ito ay isang pagkilala sa kanyang galing, sa kanyang tapang at sa kanyang puso. Ang mga tao ay nagtayuan, ang bawat isa ay tila gustong yakapin ang babaeng ito na dumanas ng matinding pagsubok, ngunit pilit na bumangon. Sa gitna ng palakpakan, isang kakaibang kaguluhan ang naganap. Biglang sumugod ang ilang pulis at hinuli si Ethan na nakaupo pa rin sa sulok,
mukhang gulat at walang nagawa. Ethan Velasco, you are under arrest for fraud and embezzlement. Matigas na sabi ng isang pulis habang isinasakay si Ethan sa isang mobile. Sa harap ng media, sa harap ng lahat ng tao, ang mga kasinungalingan ni Ethan ay tuluyan ng nabunyag. Nang i-anunsyo ang nanalo, ang pangalan ni Sofronia Isabel Almeda ang lumabas. Isang malakas na sigawan at palakpakan ang muling umalingawngaw sa buong bulwagan. Hindi makapaniwala si Sofronia. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Umakyat si Sofronia sa entablado upang tanggapin ang kanyang tropeo. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang puso ay nagsasayaw sa tuwa. Sa harap ng kamera, sa harap ng lahat ng tao, isang malinaw at matatag na pahayag ang lumabas sa kanyang mga labi. Ako po si Arkitekta Sofronia Isabel Almeda. Ang bahay ng pagbangon ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, gaano man kabigat ang pinagdadaanan. Salamat po sa inyong lahat. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang, lumingon si Sofronia upang hanapin si Miguel. Ngunit wala na ito sa kanyang kinauupuan. Parang isang anino na biglang naglaho, isang mabilis na paghahanap sa kanyang mga mata ang kanyang ginawa. Bakit siya nawala? Hindi ba niya nakita ang tagumpay na ito? Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pasilyo, naghahanap ng bakas ni Miguel. Ngunit walang Miguel. Sa isang bench malapit sa emergency exit, nakita niya ang kanyang jacket na nakasabit at sa ibabaw ng jacket may isang maliit na papel na nakasabit, nakatiklop ng maayos. Isang kaba ang biglang gumapang sa puso ni Sofronia. Bakit siya umalis nang hindi nagpapaalam? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sofronia nang makita niya ang nakasulat sa papel. Ang entabladong ito ay para sa iyo. Naghihintay ako sa iyo sa lugar kung saan tayo nagsimula. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang simpleng mensahe. Ito ay isang paalala sa kanyang pagkatao, isang pagkilala sa kanyang galing na hindi nagnanais na agawin ang kanyang spotlight. Ang pag-alis ni Miguel ay hindi dahil sa pagtalikod, kundi dahil sa pagrespeto sa kanyang tagumpay. Mabilis na lumabas si Sofronia sa bulwagan, sumakay sa pinakamalapit na taxi at nagmamadaling bumalik sa Pampanga. Ang kanyang puso ay nagsasayaw sa tuwa, hindi dahil sa tropeo na hawak niya, kundi dahil sa pag-asang matatagpuan niya si Miguel. Sa bawat tagpihit ng gulong ng taxi, ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala sa mga panahong magkasama sila ni Miguel. Mula sa unang pagkikita sa wood workshop, sa mga gabing magkasama silang gumagawa ng blueprint, hanggang sa sandali na inilapat nito ang kanyang ulo sa kanyang balikat sa gitna ng bagyo. Nang makarating siya sa dalampasigan ng Pampanga, kung saan nila itinayo ang kauna-unahang bahay ng pagbangon, natagpuan niya si Miguel. Nakatayo ito sa tabing dagat, nakaharap sa papalubog na araw, ang kanyang silweta ay nakabalot sa ginintuang liwanag. Hindi ito lumingon, tila alam na nito na darating siya. Dahan-dahang lumapit si Sofronia, ang kanyang mga yapak ay halos hindi marinig sa buhangin. Pagdating sa likuran ni Miguel, dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang mga braso sa baywang ng binata. Ang kanyang ulo ay sumandal sa matipunong likuran nito. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataong naramdaman niya ang tunay na kapanatagan, ang tunay na kaligtasan. Alam kong darating ka, mahinang sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang hinarap ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa liwanag ng papalubog na araw. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinaplos ang mukha ni Sofronia. Pinunasan ang mga luha na patuloy na umaagos. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng kaligayahan, ng pagpapalaya. Nahanap ko na ang bahay ko, Miguel. Pabulong na sabi ni Sofronia, habang ang kanilang mga no ay dahan-dahang nagdikit.
Ang kanilang mga kamay ay nagsalpukan. Ang bawat daliri ay tila nakahanap ng kanyang kapares. Ang kanilang mga puso ay nagsasayaw sa iisang himig. Ang bawat tibok ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay tuluyang nawala. Ang tanging naroon ay ang dalawang puso na matagal nang naghahanap ng isa't isa. Ang tunog ng banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan ay naging isang pamilyar na himig, nakikisabay sa kanilang mga puso. Ang papalubog na araw ay lumikha ng isang kulay dalandang kalanghitan na tila nagbibigay saksi sa bagong simula ng kanilang pag-ibig. Maraming taon ang lumipas. Sa isang lumang sobre na may tatak ng Bilibid Prison, isang sulat ang dumating sa sikat na opisina ni Arkitekta Sofronia Isabel Almeda. Ang selyo nito ay kupas na, tila ba dumaan na sa maraming pagsubok ng panahon. Isang lumang sobre na may selyo mula sa Bilibid Prison, ang tahimik na nakapatong sa malinis na mesa ng Arkitekta Sofronia Isabel Almeda. Kupas na ang kulay ng papel, tila ba dumaan na sa mahabang paglalakbay ng panahon at pangungulila. Inulot niya ito, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pangalan ni Ethan Velasco na nakasulat sa likuran. Walang pag-aalinlangan o takot ang kanyang naramdaman. Ang dating sakit na idinudulot ng pangalang iyon ay napalitan na ngayon ng isang payapang pagpapatawad. Binuksan niya ang sulat. Ang mga salita ni Ethan ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Inamin nito ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging sakim, ang kanyang pagmamataas, at ang kanyang kawalang puso. Sinabi rin nitong araw-araw niyang pinagsisisihan ang pagkawala ni Sofronia, ang tunay na nagpahalaga sa kanya at sa kanyang talento. Habang binabasa ni Sofronia ang bawat linya, isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi na siya nagalit. Hindi na siya nasaktan. Ang lahat ng pot na dating kumakain sa kanyang puso ay tuluyan ng nalusaw. Pagkatapos basahin ang sulat, dahan-dahan niya itong inilagay sa shredder. Hindi na siya humawak sa nakaraan, ngunit hindi rin niya hahayaang makabalik ang nakaraan sa kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang kapayapaan, hindi para sa muling pagbubukas ng mga lumang sugat. Tumayo si Sofronia at lumakad patungo sa bintana ng kanyang opisina. Bumungad sa kanya ang tanawin ng isang bagong nayon sa Visayas, na puno ng makukulay na bahay na matatag na nakatayo sa tabi ng dagat. Ang mga bata ay malayang nagtatakbuhan sa gitna ng kalsada. Ang kanilang mga tawanan ay nagbibigay ng buhay sa buong lugar. Ang lahat ng ito ay ang kanyang obra maestra, ang bahay ng pagbangon na hindi lamang niya idinisenyo, kundi tinulungan din niyang itayo. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Miguel, ang kanyang asawa. Ipinatong nito ang kanyang ulo sa balikat ni Sofronia at marahang hinalikan ang kanyang buhok. Anong iniisip ng arkitekta ko? Malumanay na tanong ni Miguel. Nahanap ko na ang kapayapaan ko, Miguel. Sagot ni Sofronia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ang lahat ng pinagdaanan ko ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Inikot ni Sofronia ang kanyang katawan upang harapin si Miguel. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang isang tahanan ay hindi kailanman itinatayo gamit ang pera, mga kasinungalingan o bulag na pagpapakasakit. Ito ay itinatayo gamit ang paggalang, ang pagpapahalaga sa sarili at ang mga taong handang magbigay sayo ng payong sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw ang payong ko, Miguel, at ang pamilyang ito ang tunay kong tahanan. Magkasama silang tumayo, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa dalampasigan, isang tahimik na simbolo ng kanilang matatag na pagmamahalan at ng bagong simula na kanilang itinayo mula sa abo ng nakaraan. Ang kwento ni Sofronia ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nagtagumpay sa arkitektura,
kundi tungkol sa isang babaeng naglakas loob na buuin muli ang kanyang sarili at sa huli ay nahanap ang tunay na kahulugan ng isang tahanan, isang lugar na puro ng pagmamahal, paggalang at pag-asa.